Di ba, ngayon naghahanap siya ng palusot sa sobrang dami ng kabalbalan niya noong nakaraan. Ngayon siya naghahanap ng palusot. Okay. Eto kasi. Balita to kanina eh. Sara Duterte teases long story behind resignation from DepEd. Wow! Sara Duterte. We would like to warmly welcome Secretary Sunny Angara to the Department of Education family. Tuluyan nang nagpaalam si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd ngayong araw. Opisyal na niyang ipinasa ang tungkulin kay Senator Juan Edgardo Sunny Angara kasama ang pag-asang itutuloy ng susunod na kalihim ang mga maiiwang mga proyekto sa kagawaran. Nabanggit ko kanina sa aking mga speech yung mga hindi pa natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. Ba't kasi hindi mo tinupad? BP, ba't kasi hindi mo tinupad? Ano ba naman yan? Kasi masyado ako nag-focus dun sa sa tree planting. Masyado kasi nag-focus dun sa sa pagbisita sa mga patay na sundalo. Yung mga napatay ng NPA. By the way, take note sa mga napatay lang siya ng NPA nagpupunta. Doon lang. Or sa mga nasaktan ng NPA. Hanggang doon lang siya. Hanggang doon lang ang limit ng kanyang binibisita. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Kumuha kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yun ang requirement niya. Kailangan NPA. Oo. Kasi kung hindi NPA, nga. And kanina, pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. Kaugnay nito, dalawang bagay ang nais ni VP Duterte at naniniwala naman siya na itutuloy ito ni incoming Secretary Angara. Una na rito ang review at revision ng K-12 curriculum, maging ang implementasyon nito sa mga paaralan. Sa akin, yung priority ko na sana ay itutuloy, and I'm sure itutuloy ni Secretary Sunny Angara dahil alam ko na iintindihan niya ang importansya nito, yung pag-review ng senior high school curriculum. See, alam nyo, ito yung ibig kong sabihin mga kochero na lahat nung, di ba ang dami nilang sinasabi na accomplishment daw ni VP? Kasama doon yung review and implementation ng K-12 curriculum. So, ibig sabihin hanggang ngayon, so kiniklaim nila na accomplishment na siya, pero hindi pa pala siya talaga tapos. Bakit nyo sinasabi na accomplishment? So ongoing project pa pala siya. So hindi siya accomplishment. See? Budol. Kasi mga kochero, kung accomplishment na yan, ibig sabihin tapos na yan, i-implement na lang. Itutuloy na lang ni Sunny Angara. Yun na lang ang gagawin niya. Pero hindi pa tapos eh. Ipapasa pa niya yung review and implementation. So hindi pa tapos. Hindi pa pala tapos. Baka yung pag-uumpisa yung accomplishment. Alam nyo kasi minsan mga kochero, yung mga nasa gobyerno. Kahit inumpisahan mo lang, i-consider na nilang credit sa'yo yun. Inumpisahan mo lang. Pero hindi mo natapos. Actually, sakit ng gobyerno natin yan. Yung sakit ng PR yan ng gobyerno natin. Ilang ahensya na yung nakatrabaho ko na ganyan ang mindset nila. Masama mo na yan. O inumpisahan naman ngayong term na to eh. Ganun. Accomplishment na yan. Kasi na-inaugurate naman. Actually, sabi ni Dang Metro, accomplishment na rin yung review. Actually, kung tutuusin, hindi pa nga tapos. Kasi K1 to 10 pa lang yung nare-review nila. Meron pang 11 and 12.
So, hindi pa talaga siya tapos kung tutuusin. Yung review mismo Tapos nag-pilot testing pa lang sila ng bagong curriculum. Pilot testing pa lang yun. Activity yun. Yung grades 11 and 12 at pag-implement ng bagong curriculum to make sure na pag-graduate ng mga bata sa grade 12 ay pwede na silang dumiretso sa trabaho. Nais din ng Vice Presidente na maituloy ni Senator Angara ang digital education na target ng ahensya sa 2028. Pangalawa is yung Department of Education, digital education. Dahil kailangan talaga i-institutionalize yung blended learning program at distance learning natin. Samantala, wait, speaking of institutionalization, naipag-usap ka ba sa lower house or sa Senate para gumawa ng batas tungkol dyan? Yung digitalization and blended learning. Kasi kung yun ang goal niya, i-institutionalize, dapat hindi lang sa DepEd yun. Kasi yung K-12, if I'm not mistaken, merong batas yung K-12 May batas yung K-12. So dapat isinama yun dun or dapat meron ng provision dun sa K-12 na program, na law. If I'm not mistaken kasi merong merong basis yan Hindi pwedeng basta-basta lang na memorandum circular or whatever. Anyway, tuloy natin. Walang pagsisisi si Vice President Duterte sa pagpapatakbo ng kagawaran ng edukasyon sa loob ng kanyang 2 taong pangunguna dito bilang kalihim. Aniya nais niya pa sanang tapusin ang lahat ng kailangang magawa ng ahensya sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. In fact, it is with a heavy heart that I leave the Department of Education. Minahal ko itong trabaho na ito. Minahal ko yung mga kasama ko sa Department of Education. So, meron talaga akong regrets dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na deliverables ng Marcos administration mula sa Department of Education. Nilinaw naman niya na walang kinalaman si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagbibitiw sa posisyon. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Aniya isang mahabang kwento kung kanyang idedetalye ang dahilan ng kanyang pagpapaalam bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Kaya nagbigay na lang siya ng maikling paliwanag tungkol dito. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Bukas July 19 ang effectivity ng resignation na ipinasa ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa darating na Lunes, July 22, inaasahan na pangungunahan na ni incoming DepEd Secretary Sani Angara ang flag raising ceremony dito sa DepEd Central Office sa Pasig City. Ayun. Actually, habang nagsasalita si Sara kanina, ni-research ko na. Meron talagang law for K-12. Yun yung ibig kong sabihin kanina, mga kotsero. Ito yung pangalan ng law. 2012 pa to RA 1053-3. 10533. An act, a short title niya is the Enhanced Basic Education Act of 2013. Yun yung K-12 law. So, ibig kong sabihin, mga kotsero, kung gusto niyang i-institutionalize yung blended learning or yung digital learnings, whatever, dapat nakipag-coordinate din siya sa lower house or at least para sa Senate para ma-amendahan yung basic education law. Yun yung mag-i-institutionalize dun. Going back, sabi ni Sara kanina, mayroon daw personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako tumakbong Vice President. Mayroon sa trabaho, mayroon sa bayan. Mahaba siyang kwento. Sabi ko nga kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang, nagkabuhol-buhol na siya na maraming rason. Alam niyo mga kotsero, this is a very weird statement from VP Sara. Alam niyo kung bakit?
Kasi mga kotsero, nung una siyang nag-resign at tinanong si PBBM tungkol sa kanyang resignation, ano yung sinabi ni Sara? Sabi niya, I asked her, are there any particular reasons why she has chosen to resign from DepEd and NTF-ELCAC? And she said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Ano yan? Passive-aggressive ka lang? Passive-aggressive ka lang? Nung kaharap mo, si PBBM, tinanong ka, ba't ka mag-resign? Anong meron? Bakit? Ang sagot ni Sara, wag na lang natin pag-usapan. Tapos ngayon, magko-comment ka, sasabihin mo, mayroong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago tumakbong Vice President, mayroon sa trabaho, may sa bayan, mahaba siyang kwento. Sabi ko nga, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. What? Hindi mo nasabi lahat ng yan sa isang sit down nung nag-sit down kayo ni PBBM? Tapos ngayon magsasalita ka, so lalabas parang biktima ka pa, hindi ka pinakinggan ng administrasyon? Binigyan ka ng pagkakataon nag-usap nga kayo Tinanong ka pa ni Presidente. Ang sabi ni Presidente, are there any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and the NTF-ELCAC? She said, wag na lang natin pag-usapan. Alam niyo naman si PBBM, gentleman yan. So, I did not force the issue. Sabi niya. So, ngayon, biktima ka pa? Nung tinanong ka kung anong problema, hindi ka nagsalita. Tapos ngayon, sasabihin mo, kailangan ng sit down. Marami nagkambulbul na Ang weird ng mga sinasabi ni Sara. At tapos meron pa siyang sinabing ganito. Ito medyo ako dito, parang hindi naman ako na-off, pero parang really, ngayon mo sasabihin yan? Parang ba't ngayon ka lang talaga nagsasalita kung kailan, siguro kasi nga dahil last day na niya, di ba? Feeling niya wala na siyang obligasyon. Sige, tingnan natin. Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. Pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Magmumonitor pa rin si Vice President Sara Duterte sa isasagawang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Sa panayam kanina kay VP Sara kaalinsabay ng turnover ceremony sa DepEd, sinabi nito na manonood pa rin siya ng SONA at naririto siya sa Maynila sa July 22. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na hindi siya dadalo sa taunang ulat sa bayan ni PBBM at itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Nilinaw rin ito na hindi ito biro o isang bomb threat. Sadya lamang aniya na marami ang hindi nakaunawa sa kanyang naging pahayag. Ikaw lang nakakaintindi sa sarili mo, alam mo yun? May sarili kang mundo Imagine, lahat ng tao nagkamali maliban sa kanya. Lahat ng tao hindi siya naintindihan. Sino may problema? Adi ikaw. Alam nga naman yung observation ng tao sa'yo ang mali. Kasi ikaw yung nagko-communicate, ikaw yung nagsalita. Imagine, lahat ng tao nagkamali maliban kay Sara. Napaka-entitled talaga nitong mga tao na to. Ukol sa pagiging designated survivor niya. Samantala, sinabi rin ni VP Sara na wala pa siyang plano para sa 2025 midterm elections. Aniya nagkausap na rin sila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinakiusapan umano siya nito na tulungan sa pangangampanya ang mga kandidato sa ilalim ng PDP laban. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte. Inimbita din niya ako na
mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Maging si PBBM Okay. umano, pinakiusapan siya noon na tulungan ang magiging senatorial candidates ng administrasyon. I think I can speak about this already. I think i-confirm din yan ni President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, sabi ko hindi muna ako sasali sa midterm elections. Dagdag pa ni VP Sara, pagkatapos ng SONA ay mayroon siyang nakatakdang pakikipagpulong kay Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang masinsinang pag-uusap. Ay, naka. Alam niyo mga kotsero, actually, there's really no point in saying that kung tutuusin. Walang punto naman yun eh. Kasi, sabi mo, hindi ka naman tutulong. So, what's the point? Pero kaya ano yan, mga kotsero, ang tawag dyan, flex. Parang humihingi nga ng tulong sa akin eh. Nakikiusap nga sa akin eh. Ganun. Yun. Humihingi nga ng tulong sa akin si PBBM eh. Pero sabi ko, ayoko. Wala, hindi ako magpa-participate sa 2025 elections. Oh. Ganun yun. Flex yan, flex. Pero okay lang naman, 'di ba? Bahala siya kung gusto niyang tanggihan. Alam niyo, mga kotsero, if I'm kung tama ang kutob ko, the reason kung bakit siya kinausap ni PBBM ay dahil ang mindset ni PBBM buo pa ang unity team. Kung nakalimutan nyo na, mga kotsero, last time, kailan na ba siya nag-resign? June 19 siya nag-resign eh. Ito yung sa interview, sa ambush interview ni PBBM. Tinanong kasi siya tungkol sa unity team. Ang sabi ni PBBM, as to the parties involved, pareho pa rin ang unity team, hindi pa nagbago. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday pagdating sa elections. See? So dito pa lang, mga kotsero, may idea ka na kung ano yung sinasabi ni Inday. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant, sabi ni PBBM. She came in sa lakas, sabi niya, pero umalis din siya sa lakas. That's what I am saying. Kung saan siya papanig, that will be the biggest change in the unity team. So yun. Kaya siguro, tinanong siya ni PBBM prior to her resignation. Gusto niyang masiguro, and if I'm not mistaken, during this time, binubuo na ng PFP yung kanilang lineup, senatorial lineup. So syempre, sa isip ni PBBM, kakampi ko to si Sara. Kasi unity team kami eh. 'Di ba? Tayo lang naman yung nagsasabi na na hindi na sila unity team. Pero si PBBM, syempre, yun. O kung gusto mong tumulong, baka gusto mong tulungan yung partido natin. Unity team naman tayo eh. So, yun yung mindset during that time. Malay ba niya magre-resign ka? Malay ba ni PBBM na magre-resign ka sa DepEd? Ang bait pa nga ni PBBM kay Sara kung tutuusin. Yung mga, kasi January nag-umpisa yung mga bira-bira ng tatay ni ni Sara kay PBBM January nag-umpisa yun. Pero simula kahit na nagkaganon-ganon yung sitwasyon, tinatawag siyang adik, tinatawag siyang tamad, pinagre-resign sa pagka-presidente, etc., etc. Kahit ganun yung sinasabi ng pamilya niya, nagtatanggol pa rin tong si PBBM kay Sara. Swerte nga ni ni Sara kay PBBM saan ka nakakita ng ganun. Tapos ngayon magsasalita ka ng as if parang parang may utang na loob pa sa yung administration. Humingi nga ng tulong sa akin kasi syempre alam niyo na ako malakas
Baka ganun yung mindset. Hindi naman tayo sure, pero baka ganun yung mindset. So kung humingi man, kung nakiusap man si PBBM kay Sara, that was before all of these things. And I'm pretty sure si PBBM wala masamang tinapay diyan eh. Wala masamang tinapay diyan kay PBBM eh. So kung humingi man siya sa iyo ng suporta, it is because of the assumption na okay pa kami. Unit team pa kami, ayos pa kami. Kaso nag-resign ka. Pinili mo yung tatay mo. Kahit sabihin mo na wala kang pinipiling oposisyon, etc. Well, it's obvious naman eh. Hindi niya mabobola taong bayan eh. Hindi niya mabobola taong bayan. Nagloloka na lang tayo pag tinry niya pang... Sinabi pa nga ni, di ba ni Sara, okay daw sila ni PBBM. Okay naman kami. Para tayo magbolahan dun. Tagapin na lang natin yung katotohanan dun. Alam naman namin yung totoo eh. Okay lang yun. Huwag mo na itago sa amin. Pero sinabi ni Sara dito sa pag-alis niya. Eto, bakit daw, may personal daw sa kanilang dalawa ni PBBM na napag-usapan bago tumakbong VP. Ngayon, mga Kojero, it's syempre, iisipin mo, ano kaya yun, no? Ano kaya yun na pag-usapan nila na bago siya tumakbong VP? Na baka hindi, sa palagay niya, hindi sumusunod si PBBM dun sa terms niya. Baka ganun na. Baka ganun ang mindset. Baka ang mindset ni Sara, tinatrador naman ako ni BBM. Alis na lang ako. Ganun. Pero ano kaya yun? One possibility is yung DND. Baka nangako si PBBM na pagkatapos siya sa DepEd, eventually itatransfer siya sa DND. Buti na lang hindi. Kasi kay PBBM din mismo nang galing yan. Ayan, January 24, 2022. Hindi pa sila presidente niyan. Nangangampanya. Actually, hindi pa nga official campaign period yan eh. Official campaign period, February 3. Yun yung start ng campaign period eh. Ibig sabihin, mga Kojero, isa to sa mga pinag-usapan nila bago sila tumakbo. Pagiging DND secretary. Sabi niya, Marcos admitted that he was surprised when Duterte Carpio told her she wanted to serve in his cabinet as defense secretary. However, he thinks it is a good idea during that time. It seems like it's going to be a good idea dahil tama rin yung kanyang sinasabi. Sabi niya, yung problem of security, problem of terrorism, kami sa Davao, biktima kami lahat dyan, at marami na kami mga programa na ginagawa na nakatulong. Yun. In the sense of defense, outsider siya, sabi niya. I'm sure marami siyang bagong ideas na naiba doon sa mga dati na dapat tingnan. So, makapaisip ka kung bakit. Probably, ito yung isa sa mga nagkabuhol-buhol na. Probably. Baka merong usapan tungkol sa kanyang pagiging Department of National Defense Secretary. Kaso ang problema, China nga, hindi mo masagot eh. Issue ng China, hindi mo masagot eh. At mukhang relevant to kasi nung na-appoint siya bilang secretary ng DepEd, siya rin mismo nagsabi, dapat sa DND ako eh. Sabi niya, I wish to express my gratitude to presumptive President Bongbong Marcos for the confidence in me to lead the Department of Education. Tapos sabi, Duterte said before the election campaign, she and Marcos talked about the possibility of her leading the DND. But seeing the way things are at the moment, I expect that people who want to see the new administration fail will fabricate intrigues about my loyalty and the DND position to break the unity. It happened. Kaso, hindi mo tinayuan si presidente. Tinayuan mo yung pamilya mo. Hindi naman nawala yung intriga eh. Kahit nung hindi siya in-appoint bilang DND, hindi naman nawala yung intriga eh. Hindi rin nawala yung mga taong gusto mag-fail yung administration. In fact, yung tatay pa niya ang gusto mag-fail ng administration.
So parang second choice na si DepEd. So possibly this is one of the reasons kung bakit umalis siya sa DepEd. It's because ayaw naman talaga niya sa DepEd in the first place. Imagine mga kotsero kung titignan nyo, halos lahat ng ginawa niya, at least in public, maliban sa pagpunta sa mga last mile schools, are involve the military. Mga command conference, NTFL, CAC, pagpunta dun sa mga burol ng mga sundalo. Basta NPA lang pumatay Yun. Sa mga sundalo, sa mga nasugatan sa mga enkwentro, yun. Maski nung nasa DepEd siya, ang mga programa niya anti-terrorism, 'di ba? Anti-terrorism, anti-NPA, etc., etc. I'm not saying they're bad. I'm just saying hindi yun ang tutok niya talaga, hindi education. Ang tutok niya really was terrorism and NPA. Maski nung DND secretary siya, maski nung DepEd secretary siya. Recruitment ng mga bata sa mga NDF. Legit, okay lang naman yun. Okay, kaso nga lang, hindi lang kasi yun ang trabaho. Bilang DepEd secretary, hindi lang yun ang trabaho mo. Probably, hindi talaga siya naka-move on dun sa kagustuhan niya na mag-DND. Baka disappointed pa rin siya hanggang ngayon. Yun, that's one. Another is this. Theory lang naman to. ICC. Nung campaign, may mga umiikot ng chismis lang naman, chismis. And I will not say that it is confirmed or not. Hindi ko sasabihin ganun. Pero may mga naririnig-rinig na akong chismis. Na isa sa mga pinag-usapan during that time, ICC. Na ang Marcos administration will protect them from the ICC. Chismis lang yun, ha? Ulitin ko lang, chismis lang yun. It was never confirmed, although yun yung mga naririnig-rinig ko sa mga kwento-kwentuhan. Hence, mga kotsero, the position ng Marcos administration ngayon sa ICC. In fact, mga kotsero, medyo merong medyo nabisto dito si Sara Duterte. Kasi naalala nyo, di ba merong panahon na sinabi ni PBBM na pag-aaralan namin yung ICC. Naalala nyo yun? Na binanggit yun ni PBBM. Biglang nagsalita si Sara. Ang sabi niya, DOJ, huwag niyong pag-aralan ng ICC. Diba? Out of the blue Out of the blue. Walang walang rhyme or reason para sabihan niya ang ICC. Sabihin niya ang DOJ na huwag nang mag-cooperate sa ICC. Bakit? Kasi nga, meron na sinabi si PBBM Hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sinabi na ni PBBM yan. Kaya nakakagulat nung nagsalita si Sara sa DOJ. Nakakagulat to nung sinabi niya to. Nagsulat siya. But we will continue to reach out to DOJ regarding our position on this matter sa ICC. And we will lay down our legal basis of our position. Last week, Marcos said proposals for the country to rejoin the ICC are under study. Ito yun. Raising the possibility of ICC prosecutors being allowed to investigate and possibly prosecute Duterte and his officials for crimes against humanity committed in the conduct of his war on drugs. Yun. So, nung sinabi ni PBBM na pinag-understudy, pinag-aaralan yung pagbalik sa ICC, na-trigger si Ateng. Na-trigger si Ateng. At doon na-trigger siya, napasalita siya bigla, nadulas. Sabi niya, huwag niyo pong pag-aralan. Bibigay ko sa inyo yung legal basis ko. Huwag niyo nang pag-aralan bumalik sa ICC. So parang feeling ko, isa to sa mga nagkabuhol-buhol. Of course, meron pa mga ibang issues dyan for sure. Yung mga hindi na niya aaminin in public.
Yung mga hindi na niya aminin in public. Meron pa yung iba. Pero ako, ang theory ko, mga kochero, more than anything else, kasi ito lang naman yung available sa public, is yung kanyang disappointment sa pagiging DND secretary at itong ICC. Yan ang theory ko. Baka na-feel ni Sara na I cannot trust PBBM with these two issues. So, baka diyan nakumbinsi siyang mag-resign. I think someone convinced her to resign. Yan ang theory. Theory lang naman. Not for anything else, pero kasi I think I don't think she has the political smarts to do something like this. Pero dahil siguro may kumausap sa kanya, sinabi na, ito yung gagawin natin, ito yung strategy natin, ito yung gagawin natin moving forward. Are you with us or you're against us? Ganun. I'm with you. O di resign. I'm with you. Tapos, naglabas pa siya ng statement, hindi na raw siya tatanggap ng kahit anong cabinet post. Sabi niya, I will no longer serve in another cabinet post under the Marcos administration. Sabi niya. Tapos, in the same breath, sasabihin niya, Duterte also reiterated that her relationship with Marcos remained okay despite her decision to resign as DepEd chief. Alam niyo kung ba't kailangan niya sabihin yan? Alam niyo ba't kailangan niya sabihin na okay sila ni PBBM? Kasi, kapag dilabanan niya si PBBM ngayon, alam nila hindi nila kaya. Wala akong paki sa sinasabi ng survey. Yung survey, ang sinabi lang dyan, tumaas siya ng 2% sa kanyang approval rating. 2% is negligible. It's not significant. Sa kanyang trust rating, walang change. Take note ha, walang nagbago sa kanyang trust rating. It neither went up, it neither went down. That's bad news. Marami kasi nagyayabang sinasabi, 71% yung kanyang trust rating. Oo, kasi 71 din nung first time. 71 nung first quarter, 71 pa rin ngayon. That's not good. Sana nadagdagan man lang kahit 1%. Kaso wala. Zero talaga. Walang dumagdag. Ako mga kochero, I think si Sara has already reached her ceiling. Na-reach niya yung ceiling niya. As far as the public's opinion is concerned. Para si PBBM, na-reach niya yung ceiling niya. Yung ceiling ni PBBM is around 50 to 60%. Yun na yung ceiling niya. Sagad na kumbaga. 50 to 60%. Alam niyo kung bakit? Kasi, meron siyang mga consistent na ayaw talaga sa kanya. Dalawang grupo yun. Grupo ng mga Dilawan tsaka grupo ng mga DDS. Consistent yun. So, it will not change. Ang magbabago lang is yung mga neutral. Pwede silang this season, pwedeng for Marcos. After 1 month, anti-Marcos na sila. Pero next month, okay naman. So, sige, pro-admin na ako ulit. Ganun. But, 50 to 60%, okay yun. Mataas yun. Ang pangit dito sa Pulse Asia, mga kochero, kaya hindi ako kumbinsido dyan kahit ibida nila yan eh. Kasi, ang dinagdag ni Sara sa kanyang approval rating is 2%. It's negligible. Negligible. Bakit? Kasi, yung margin of error is 2.3 or 2.8%. So parang walang nagbago. Parang zero change, ganun. Maliit lang siya. It's not significant. Pag sa thesis yan, meron kang thesis sa grad school, tulad ka mo. Ako, gumagit akong grad school. Pag ganyan yung mga score sa survey, 1%, 2%, sasabihin sa'yo ng advisor mo, ulitin mo yung study mo. Ulitin mo yung study mo. May problema ka sa study. Hindi significant yung results. Hindi ka papasa sa thesis mo.
paano pa yung sa kanya? May 0. Walang change. So it's negligible. 2% is negligible. Ano yung sa ibang surveys, gaano kalaki yung bagsak niya? 5%, 7%, 11%. Yun ang significant. Laki nun. Significant yun. Usually, plus minus 5% is significant eh. Plus minus 5. Kaya ako, parang hindi ako masyadong dun sa Pulse Asia. Okay lang. Pero inisip ko lang, hayaan nyo na matawa yung mga DDS doon. Diba? Throw them a bone every now and then. Wawa naman eh. Di naman pwedeng laging diba, malungkot. Ang dami na nilang losses eh. Diba? As far as Sara is concerned, I think eto medyo wild na hindi naman wild, pero medyo out of the box thinking to. Another possible reason kung bakit siya nag-resign is to separate herself from the administration, given na yun. Pero another is pwede kasing gumit na lang siya. Hindi siya magduduterte, hindi rin siya magmamarcos. That's a possibility. Kaso nga lang, ang nagpapaano sa akin doon, nagdi-dissuade sa akin sa ganong klaseng mindset is ba yung statement niya kanina, nakakausapin niya si Bongo tsaka si Senator Bato ng Masinsinan. Siyempre, sila yung re-electionist eh. Akala ko ba hindi ka makikialam sa 2025? Diba? But anyway, tignan natin. I think naghahanda sila sa 2025. Expect nyo na magkakaroon ng PDP HNP anytime soon. Expect nyo na yan. PDP HNP anytime soon. Abangan nyo na yan. Kasi si Digong has been doing his rounds sa HNP. So, abangan nyo na yun anytime soon. Tapos, PFP, buo na yung alyansa ng PFP, Lakas, NPC, ano pa? Nationalista. Nag-ano na ba nationalista? Di ko pa sure eh. Nationalista kasama yata. Malaki-laki yung malaki-laki tong bagong unit team. The renewed unit team. Oo. But anyway, so let's see. Abang-abangan natin. Pero ako, ang kutob ko talaga dyan, yan si Sara. Mag-e-endorse yan sa 2025. Yung senatorial slate ng tatay niya for sure. So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kung nagugustuhan niyo po yung ating mga content. At pakishare po yung ating mga videos sa inyong mga social media accounts. Napakalaking tulong po sa atin yan, mga kotsero. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?